Sa init ng sikat ng araw sa isang liblib na barangay, isang dalaga na nagngangalang Tati ang biglang naipit sa isang iligal na checkpoint. Ngunit nang subukan siyang perahan at takutin ng lider ng operasyon, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nangyari. Kalmadong nagmumotor si Tati sa kalsada ng tanghaling iyon. Dumadampi ang mainit na hangin ng syudad sa kanyang mukha, habang matatag na tumatakbo ang kanyang motor sa pagitan ng ibang mga sasakyang dumaraan. Ang suot niyang simpleng puting t-shirt ay medyo maalikabok na. Pinaresan niya ito ng maong na pantalon dahilan upang magmukha siyang isang ordinaryong sibilyan. Malayo sa itsura ng isang sundalo. Ang leave na ito ay napakahalaga para sa kanya. Ito ay isang bihirang regalo matapos ang ilang buwang pamumuhay sa mahigpit na schedule, matitinding pagsasanay, at mga operasyong walang puwang para sa pagkakamali. Sa likod ng kanyang helmet, magaan ang kanyang isipan, sa wakas ay nakakahinga ng maluwag. Sa wakas, bulong niya. Luwagan ang kanyang hawak sa manibela, wala ang labis na pagiging alerto na karaniwan niyang taglay kapag nasa tungkulin. Napangiti pa siya ng bahagya nang madaanan ang isang karinderya sa gilid ng daan, isang bagay na bihira niyang mapansin noon. Para kay Tati, ang tanghaling iyon ay dapat tungkol lamang sa pag-uwi, pagpapahinga, at pagiging isang ordinaryong tao, hindi tungkol sa ranggo, armas, o gulo. Hindi niya inakalang ang katahimikang iyon ay ilang minuto na lang ang itatagal bago tuluyang magbago. Ang ugong ng kanyang motor ay biglang naputol ng ilang pulis ang lumabas mula sa gilid ng kalsada at itinaas ang kanilang mga kamay bilang senyales na huminto. Kusa namang prenumeno si Tati ng dahan-dahan. Napakunot ang noo niya nang makita ang barikadang tila bara-bara ang pagkakaayos. Walang signage ng T-Comelec Checkpoint T o Plansita, walang official streamer ng operasyon, at kahit ang mga orange cones ay parang basta na lang inilagay. Kakaiba, alerto agad ang kanyang isipan. Itinabi niya ang motor, pinatay ang makina, at itinaas ang visor ng kanyang helmet. Isang matinis na pito ang narinig. Sinundan ito ng maikling sigaw. Tabi muna. Mula sa isa sa mga pulis, inilibot ni Tati ang kanyang paningin. Ilang pulis lang ang nakatayo na walang suot na opisyal na vest. Ang ilan ay mukhang relax pa at nagtatawanan. Walang bakas ng tamang pamamaraan, walang aura ng opisyal na operasyon. Isang motorista ang bumulong habang dumadaan, checkpoint na naman, miss. Bago ito humarurot paalis. Bumuntong hininga ng malalim si Tati. Ang kanyang military instinct ay nagsimulang gumana kahit na natiling kalmado ang kanyang mukha. Isa sa mga pulis ang humakbang palapit. Bahagyang nakakiling ang katawan nito na may mapang-uyam ng ngiti na hindi man lang nito tinatangkang itago. Ang tingin nito ay malinaw na nanunuri mula sa mukha hanggang sa damit ni Tati, tila naghahanap ng butas. Magandang tanghali, miss, sabi nito. Ang tono ng boses ay pilit na pinatamis ngunit ramdam ang pagmamaliit. Lisensya at rehistro muna. Tinitigan siya ni Tati nang walang takot. Tumango lang siya ng mabilis. Bahagyang humisi ang pulis nang buksan ni Tati ang compartment ng motor. Mag-isa ka lang, miss, tanong nito habang tumatawa ng mahina. Maikling sagot ni Tati. Lalong lumapad ang ngiti nito, tila ba ang sagot na iyon ay nagbigay ng ibang kahulugan sa isip ng pulis. Relax ka lang, routine inspection lang to, sabi niya. Pero ang kamay niya ay nakalahad na, tila hindi makapaghintay. Sa ganitong kaliit na distansya, naaamoy ni Tati ang amoy ng panis na kape at nakikita ang mga matang hindi nakatuon sa trabaho, kundi sa kanya. Inabot ni Tati ang kanyang lisensya at XCA ng kalmado, hindi nagmamadali, hindi nanginginig. Pakicheck po, patag niyang sabi. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, mabilis na gumagalaw ang kanyang mga mata, tinatandaan ang maliliit na detalye sa paligid. Walang paniket, ticket booklet, sa mga kamay nila, walang patrol car na nakaparada ayon sa F. Ang isangang pulis ay nakasandal lang habang naglalaro sa cellphone. Hindi ito opisyal na checkpoint, konklusyon niya sa kanyang isip. Ang pulis sa harap niya ay nagkukunwaring binabasa ang mga papeles ng matagal, binabaliktad-baliktad tila naghahanap ng mali. Zitsat, ungol nito na halatang arte lang. Naghintay si Tati bago nagtanong sa magalang ngunit matatag na tono. Excuse me, sir, anong klaseng checkpoint po ito? Anong operasyon po? Matalim na tumingin ang pulis at tumawa ng mahina.
Malalaman mo rin pabalang nitong sagot. Ang sagot na iyon ay lalong nagpatibay sa hinala ni Tati. Nanigas ang kanyang panga kahit kontrolado pa rin ang kanyang ekspresyon. Nang walang malinaw na pagsusuri, biglang ibinaba ng pulis ang mga dokumento at inilapit ang kanyang mukha. Hinaan niya ang kanyang boses tila may ibinabahaging sikreto. Miss, alam mo naman sigurong may maliit na violation, sabi nito, pwede itong humaba ang usapan. Diretso ang tingin ni Tati. Anong violation, sir? Umiti ng tabingi ang pulis. Medyo tabingi ang side mirror, yung ilaw. Alam mo na. Pagkatapos ay bumulong ito, para mabilis, areglo na lang, 2,000, GIF 2,000. Tila bumigat ang hangin. Huminga ng malalim si Tati at dahan-dahang umiling. Hindi, sir. Kung talagang may violation, tiketan niyo ako ng opisyal. Hinihingi ko ang mission order ng checkpoint na ito. Agad na naglaho ang ngiti ng pulis, napalitan ng malamig na tingin. Huwag ka nang maarte, miss, mariin itong sabi. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Tati. Hindi ako magbabayad ng lagay, matatag niyang sagot, hindi alam na ang pagtangging iyon ay magsisimula ng karahasan ilang sandali na lang. Dahan-dahang umiling si Tati, kalmado ang galaw, ngunit may paninindigan. Tila ang bawat pagtanggi ay napag-isipan na niya bago pa lumabas ang salita sa kanyang bibig. Pasensya na, sir, sabi niya sa boses na malamig at kontrolado. Hindi mataas, hindi rin nanginginig. Wala akong babayaran ng walang malinaw na legal na basehan. Tinitigan niya ng diretsyo sa mata ang pulis sa harap niya, isang tingin na matatag at hindi umiiwas kahit kaunti. Pakipakita po ang mission order ng checkpoint at ang pagkakakilanlan ng operasyong ito, dagdag niya. Ang mga pangungusap ay lumabas ng patag at walang emosyon, ngunit ramdam ang bigat nito tulad ng isang opisyal na ulat na binabasa sa loob ng korte. Ilang segundo ang lumipas sa nakakailang nakatahimikan. Mabilis na kumurap ang pulis, halatang hindi inaasahan na ang babaeng mukhang karaniwan lang ay maglalakas loob na magsalita ng ganoon. Tinuturuan mo ba akong magtrabaho, bulyaw niya. Tumaas ang tono ng boses niya, pero bumuntong hininga lang ng maikli si Tati. Hinihingi ko lang ang karapatan ko bilang mamamayan, sagot niya. Ang tono ay mababa, matatag at puno ng kontrol. Ang tonong karaniwan niyang ginagamit kapag nagbibigay ng utos sa mga delikadong sitwasyon. Ilang motorista na dumadaan ang nagsimulang bumagal, sumusulyap ng may pagdududa, nararamdamang may hindi tama. Nagbago ang mukha ng pulis at naging matigas. Nanigas ang kanyang panga at ang mga kalamnan sa pisngi ay umigting. Ang mapang-uyam ng ngiti na kanina niyang ipinapakita ay naglaho. Pinalitan ito ng tingin na puno ng galit at nasugatang ego. Huwag kang magmarunong, miss, sigaw niya. Ang kanyang boses ay tumaas at bumasag sa katahimikan ng kalsada. Humakbang siya palapit, masyadong malapit, hanggang sa ang distansya nila ay isang dangkal na lang. Sa likuran niya, dalawang kasamahan ang tumawa ng mahina. Ang isa ay sumipol pa na parang nanonood ng libreng palabas. Tingnan mo to, sabi ng isa habang nakangisi. Matapang din tong babaeng to ah. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Tati, diretso ang balikat, nakataas ang noo, hindi umaatras kahit isang hakbang. Ulitin ko, dahan-dahan niyang sabi. Bawat salita ay binigkas ng malinaw. Kung opisyal na checkpoint ito, ipakita niyo ang mission order. Kalmado ang tono ng kanyang pananalita, ngunit naging dahilan ito upang dahan-dahang humupa ang tawanan. Umuwan ng magaspang ang pangunahing pulis. Pinapahirapan mo ang sarili mo, sabi niya sa tonong nagbabanta. Ang hangin sa paligid ay bumigat, parang lubid na hinihila ng mahigpit at handa ng maputol anumang oras. Nang walang anumang babala, biglang lumipad ang magaspang na kamay at humampas ng malakas sa balikat ni Tati. Tumahimik ka, bulyaw niya. Ang tunog ng hampas ay narinig ng malinaw, tuyo, at nakakagulat, dahilan upang mapapitlag ang ilang residente sa paligid. Isang ina ang napahawak sa kanyang bibig, habang ang isang nakamotor ay biglang huminto na may maputlang mukha. Bahagyang sumuray ang katawan ni Tati, ngunit ang kanyang mga paa ay nanatiling nakatapak ng matibay sa aspalto tila nakabaon. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi dahil sa takot, kundi gamit ang tingin na ngayon nagbago at naging matalim at malamig. Huwag niyo akong hawakan, sabi niya ng mababa, halos pabulong. Ngunit puno ng tunay na banta. Tumawa lang ng mapang-uyam ang pulis.
Bakit, takot ka? Pang-aasar nito habang humahakbang pasulong. Huminga ng malalim si Tati, pinipigilan ang isang bagay na malinaw na gustong sumabog. Nakakuyom ang kanyang mga kamay, naninigas ang ugat sa kanyang leg. Sa kanyang isipan, nagtutunggali ang disiplina at ang kanyang combat instinct. Habang ang tingin ng publiko ay nagsisimulang maramdaman, dumarami at umiinit. Bago pa man tuluyang makapag-react si Tati, biglang tumalikod ang pulis at sinipa ang kanyang motor ng marahas. Para madala ka, sigaw nito ng walang pakundangan. Bumagsak ang motor sa aspalto. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay matinis at masakit pakinggan. Nabasag ang side mirror, nagkaroon ng mahabang gasgas ang kaha, at isang patak ng gasolina ang dahan-dahang tumulo mula sa hose. Agad na kumalat ang amoy nito. Hoy, wag naman ganyan, sigaw ng isang tao mula sa mga nanonood. Sinundan ito ng galit na bulungan mula sa ibang mga residente. Tinitigan ni Tati ang kanyang nakahandusay na motor. Nanliit ang kanyang mga mata, nanigas ang panga. Ang kanyang paghinga ngayon ay mas mabigat at regular, tulad ng isang taong nagbibilang pababa. Pag-aari ko yan, sir, mahina niyang sabi, ngunit puno ng diin. Nagkibit balikat lang ang pulis na parang walang pakialam. Kasalanan mo, ayaw mong sumunod, pabalang nitong sagot. Humakbang palapit si Tati. Isang hakbang, tapos isa pa, bawat tapak ay sukat at matatag. Sa puntong iyon, ang hangganan ng pasensya na matagal niyang iningatan ay tuluyan ng gumuho. Napalitan ito ng combat instinct na matagal nang nahasa sa mga pagsasanay at operasyon. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Tati. Ang mukha niyang kanina ay kalmado, ngayon ay malamig at nakapokus. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kalkulasyon. Hindi na siya mukhang sibilyan na nakalib, kundi isang sundalo na sanay tumayo sa ilalim ng totoong banta. Bahagyang bumaba ang kanyang balikat, lumipat ang sentro ng balanse ng kanyang katawan. Ang kanyang tayo ay naging ready stance, episyente, balanse, at nakamamatay kung kinakailangan. Natigilan sandali ang pulis nang makita ang biglaang pagbabago. Tila ba napagtanto niya ang malaking pagkakamaling nagawa niya? Bakit? Tanong nito. Ang tono ng boses niya ay hindi na kasing tapang kanina, may halong pag-aalinlangan. Inangat ni Tati ang kanyang ulo, tumitig ng diretso at hindi kumukurap. Kakagawa mo lang ng malaking pagkakamali, mahina niyang sabi. Biglang tumahimik ang paligid, tila lahat ay nagpigil ng hininga. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay nagbago mula sa iligal na checkpoint tungo sa isang pagsabog na hindi na mapipigilan. Sa bilis na halos hindi masundan ng karaniwang mata, humakbang si Tati papasok sa distansya. Nakalapit siya bago pa man maitaas ng pulis ang kamay para dumepensa. Walang senyales, walang sigaw. Isang maikling hakbang lang at episyenteng galaw ng katawan. Ang kanyang kamay ay humampas ng diretso sa sikmura, eksakto sa solar plexus, matigas at sukat. Isang tunog ng nasakal ang lumabas sa bibig ng kanyang kalaban. Nanlaki ang mga mata nito nang tila hinigop ang hangin mula sa kanyang baga. Sumuray-suray paatras ang katawan nito. Agad na namutla ang mukha. Mabilis na lumabas ang malamig na pawis. Ang paghinga ay naging habol at hindi regular, nanginginig ang mga tuhod at halos sumayad sa aspalto. Walang hiya, sigaw nito sa takot. Sinubukang magtunog matapang, ngunit ang boses ay basag at mahina. Nakatayo si Tati sa harap mismo niya. Ang distansya nila ngayon ay isang dangkal na lang. Ang kanyang tingin ay malamig at walang emosyon. Nagbabala na ako, maikli niyang sabi, halos walang diin ang boses. Ilang residente ang napaatras. May mga nagtakip ng mata, mayroon namang nanigas at hindi makatingin sa iba. Ang suntok na iyon ay malinaw na hindi suntok ng isang tambay, kundi resulta ng mahabang pagsasanay, matinding disiplina at buong kontrol. Sa isang atake, nagsimulang magbago ang balanse ng sitwasyon. Bago pa man makabawi ang pulis o maayos ang kanyang paghinga, isang suntok ang sumunod na may matalim na anggulo sa panga. Ang galaw ay malinis at tumpak, ginagamit ang momentum ng kalaban na nawala ng balanse. Ang tunog ng tama ay tuyo at nakakatakot, dahilan upang mapalingon sa gilid ang ulo ng kalaban bago bumagsak ang katawan nito sa kalsada. Blag! Ang tunog ng katawang humampas sa aspalto ay bumasag sa katahimikan. Sinundan ito ng gulat na hiyawan mula sa mga taong nagsisimula ng magkumpulan. Diyos ko, pulis yan, naririnig ang mga bulungan ng takot.
Nakahandusay ang pulis, umuungol sa sakit habang hawak ang kanyang mukha. Nagsimulang makita ang manipis na dugo sa gilid ng kanyang labi. Dahan-dahang binawi ni Tati ang kanyang kamay. Ang kanyang paghinga ay nanatiling matatag. Tila ba kakatapos lang niyang gumawa ng isang ehersisyo. Tinignan niya ang paligid ng mabilis at may sukat, sinisigurong walang direktang banta. Gusto niyo pa ng laro, malamig niyang sabi. Walang sumagot. Tanging mga pigil na daing at ingay ng mga mamamayan na ngayon ay talagang natauhan na sila ay nakasaksi ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang dalawang kasamahan ng pulis ay biglang kumilos pasulong. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado at lumabas ang kanilang defensive reflex. Nakakuyom ang kamao, binilisan ang hakbang na halos patakbo na. Hoy, huwag kang gumawa ng kalokohan, sigaw ng isa sa kanila, sinusubukang ibalik ang otoridad na kakarampot lang na gumuho. Ngunit ang kanilang mga hakbang ay tumigil sa gitna ng daan. Nakatayo si Tati ng tuwid sa pagitan nila at ng pulis na nakahandusay. Tuwid ang balikat, balanse ang mga paa. Ang posisyon ng katawan ay mababa at matatag. Isang postura na tipikal sa taong handang humarap sa higit sa isang kalaban ng sabay. Ang kanyang tingin ay sinulid sila isa-isa ng walang takot, walang pag-aalinlangan. Atras, sabi niya ng mahina pero matatag. Ang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng kumpiyansa na nagpapapasok ng pagdududa sa isip ng kalaban. Isa sa kanila ang bumulong na may maputlang mukha. Grabe, hindi to ordinaryong tao. Lalong sumikip ang umpukan ng tao. Ilang cellphone ang nakataas, nagre-record mula sa iba't ibang anggulo. Ang tensyon ay nakabitin sa ere. Siksik at nakakasakal tulad ng lubid na hinihila hanggang sa limitasyon. Isang maling hakbang lang ay maaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Sa isang kalmado, ngunit puno ng kumpiyansang galaw, inabot ni Tati ang baril na nakatago ng maayos sa likod ng kanyang damit. Walang pagkataranta sa kanyang galaw, walang panginginig sa kamay. Sa isang mabilis na pagkasa, inihanda niya ang baril. Ang mekanikal na tunog nito ay narinig ng malinaw at matalim, humiwa sa hangin tulad ng huling babala. Itinutok niya ito mismo sa direksyon ng pulis na nakahandusay sa aspalto. Ang nguso ng baril ay matatag at pantay. Tama na, patag niyang sabi. Walang gumalaw. Biglang nawala ang lahat ng ingay, maging ang mga tao ay parang nakalimutang huminga. Nanigas sa kinatatayuan ang mga kasamahan ng pulis. Kusa na tumaas ang kanilang mga kamay. Ibaba mo yan, sigaw ng isa sa nanginginig na boses, malayo sa aroganting tono kanina. Hindi na tinag si Tati. Isang hakbang pa, mahina niyang sabi, at magiging mas malala ito. Ang kanyang tingin ay matalim, nakapokus, at walang bahid ng pag-aalinlangan, nagpapakita na ang banta ay hindi biro. Ang sitwasyon ay tuluyang nanigas. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan kanina ay tila lumayo. Parang ang mundo sa paligid nila ay naputol ng isang hindi nakikitang linya. Tanging tibok ng puso, pigil na hininga, at ihip ng hangin sa tanghali ang naririnig ng mahina. Nakatayo ng naninigas ang mga mamamayan, ang iba ay lumulunok, ang iba ay mahigpit na hawak ang cellphone sa nanginginig na kamay. Ang pulis na nakahandusay ay dahan-dahang lumingon, lumunok ng hirap na hirap. Namumutla ang kanyang mukha. Parang awa mo na, ibaba mo ang baril, mahina niyang pakiusap. Isang boses na ngayon ay wala ng kapangyarihan. Nanatiling nakatutok si Tati. Matibay ang balikat, hindi nagbabago ang postura. Kayo ang nagsimula, malamig niyang sabi, walang sigawan, walang labis na emosyon. Umiihip ang hangin sa tanghali, dala ang alikabok ng kalsada at totoong takot. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat. Ang huwad na kapangyarihan ay gumuho na, pinalitan ng katahimikan na nagpapatunay kung sino talaga ang maihawak ng kontrol. Sa boses na patag ngunit may malinaw na diin, sa wakas ay ibinunyag ni Tati ang kanyang pagkakakilanlan, tila ibinabaon ang huling pako sa sitwasyong lamat na. Makinig kayong mabuti, sabi niya habang nanatiling matatag ang pagkakatutok ng baril, tuwid ang braso at hindi nanginginig kahit konti. Ako si Tati, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines, DE. Nakalive ako ngayon. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak tulad ng maso sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Ilang residente ang nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nagpatuloy si Tati ng walang labis na emosyon, kontrolado pa rin ang boses.
Ang checkpoint na ito ay iligal, walang mission order, walang tamang proseso, at kakatapos nyo lang gumawa ng karahasan at pangingikil sa pampublikong lugar. Sinubukan ng isang pulis na sumabat sa mahinang boses. Ma'am, pwede naman nating pag-usapan to ng maayos. Tinitigan siya ni Tati ng matalim, tumutusok ang tingin. Huli na, maikli niyang sagot. Ang tono ng boses niya ay hindi pa sigaw, kundi ang katatagan ng taong sanay magbigay ng desisyon sa ilalim ng matinding pressure. Nagulat ang ilang residente nang mapagtanto na ang babaeng nakasuot ng simpleng damit sa harap nila ay isang sinanay na sundalo. Tila lalong bumigat ang hangin dahil ang katotohanan ay nakatayo na ngayon ng hubad sa gitna ng kalsada. Hindi na maitatanggi. Namutla ang mukha ng mga pulis isa-isa, tila hinigop ang kulay mula sa kanilang balat. Ang tawang kanina ay mapang-uyam, naglaho ng walang bakas. Pinalitan ng nanlalaking mga mata at paghingang nagsisimula ng maging hindi regular. Sundalo, bulong ng isa sa nanginginig na boses. Tila umaasa na hindi totoo ang salitang iyon. Ang pulis na nakahandusay sa aspalto ay sinubukang bumangon ng hirap na hirap, ngunit nangiwi sa sakit at muling bumagsak. Nanginginig ang kamay na sumusuporta sa katawan. Ordinaryong checkpoint lang naman kami, nauutal nitong sabi. Mas tunog desperadong depensa na lang. Dahan-dahang umiling si Tati. Alam niyong kasinungalingan yan, malamig niyang sagot. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang sentido, binabasa ang kwelyo ng uniforme. Isa sa mga kasamahan ng pulis ang sumulyap sa mga tao at bumulong ng may takot. Lagot na. Nakarecord ang lahat. Mabilis na kumalat ang pagkataranta, mas mabilis kaysa sa tapang na ipinakita nila kanina. Ang kapangyarihang inakala nilang ligtas ay gumuho sa isang iglap. Nag-iwan ng takot na hindi na maitatago sa likod ng uniforme. Ang mga mamamayang kanina pa nanonood ng tahimik ay nagsimula na ring maglakas loob na magsalita. Totoo yan, sir. Nang hihingi sila ng pera kanina, sigaw ng isang lalaki mula sa gilid ng kalsada. Malakas at puno ng emosyon ang boses. Sumagot ang isang ginang, nakita ko mismo, sinipa ang motor niya. Ilang cellphone ang itinaas ng mas mataas. Nanginginig ngunit matatag ang mga kamay. Naka-on ang ilaw ng kamera, nire-record ang bawat segundo ng pangyayari. Mabilis na kumalat ang bulungan sa mga tao. Ang galing ng babaeng iyan. Mag-isa niyang nilabanan ang mga iligal na pulis. Naririnig ni Tati ang lahat ng iyon, ngunit ang focus niya ay nanatiling matalas, hindi nalilihis. Nakatayo siya bilang pananggalang, bilang linyang naghihiwalay sa mga mamamayan at sa banta na kanina ay nanggigipit. Sa maliit na grupong iyon, nakakahawa ang tapang. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng kumpiyansa. Ang kawalan ng katarungan na karaniwang nilulunok ng tahimik ay ipinakita at nilabanan ng lantaran sa araw na iyon. Ang kalsada na dati ay daanan lang araw-araw ay naging saksi. Lugar kung saan ang katotohanan ay tumayo sa ilalim ng liwanag ng mata ng publiko. Dahan-dahang ibinaba ni Tati ang nguso ng baril ng ilang degrees. Hindi tanda ng pagiging kampante, kundi anyo ng ganap na kontrol sa sitwasyon. Sukat ang kanyang galaw na natiling alerto ang mga mata. Walang gagalaw ng walang pahintulot, matatag niyang sabi. Upo lahat. Ang utos ay sinunod halos kusa. Isa-isang umupo ang mga pulis ng may maputlang mukha. Isa sa kanila ang nagtaas ng nanginginig na kamay. Mali kami. Aaminin namin, mahina nitong sabi. Ang boses ay halos lunurin ng hangin, ngunit tinitigan siya ni Tati ng walang awa. Inabuso niyo ang kapangyarihan niyo, malamig niyang sagot. At may kapalit yan. Nanatili siyang nakaalerto. Ang kanyang paningin ay mabilis na gumagalaw, minomonitor ang paligid, kinakalkula ang distansya, binabasa ang pinakamasamang posibleng mangyari, sinisigurong walang gagawa ng kalokohan. Ang boses niya ay kalmado, patag, ngunit walang iniiwang puwang para sa tawaran. Natahimik ang mga mamamayan na pagtanto na ang kontrol ay nasa kamay na ngayon ng taong tunay na nakakaunawa sa kahulugan ng responsibilidad at hangganan ng kapangyarihan.